Sa ilalim ng painting na to, mula sa Ming Dynasty, may nakatago. Mahal ba yung mga galing sa Yuan? Yuan Dynasty? Depende kung sinong artist ang gumawa. Check ko nga. Paano kung kay Huang Gongwang yan? Huang Gonwan? Huwag mo sabihin ikaw mismo nakakita. Kung gawa ni Huang Gongwang yan, market value niyan at least 30 million. Pero kung yun yung masterpiece, as in pinaka-rare, aabot yan ng 100 million. Kailangan mo ko yan. Start bid, 1 million. Pwede na kayo mag-bid. 2 million. Copy lang naman yan, diba? Starting price 1 million lang. Bakit biglang 2 million agad? Baka naman sira ulo to. Gusto ko bakit? Ano pakialam mo? Alam mo ba, yung gumawa ng painting na yan, hindi naman sikat. Ni 1 million walang gustong bumili. Ilang beses ang hindi naibenta. Tapos ngayon 2 million. Lugi ka na lang dyan. Oo nga, laking tanga naman neto. Akala mo kung anong rare item. Narinig mo yun? Probinsyana. Oo, narinig ko. Ano ngayon? Basta sinabi mong bid, ganun lang? 2 million agad? Sure ka bang may ganun kang pera? Ako, wala. Pero yung asawa ko meron. Sabi nga niya, basta gusto ko, kahit lahat ng antiques bibilihin niya para sa akin. Bibilhin lahat? Nako, ang yabang mo. Di ka ba natatakot kagatin ng dila mo? Alam mo ba yung mga antique na yan? Grabe ang halaga niyan. Kahit gaano ka pa ka-special ka, Mr. Pay. Posible yan. Itong bank card na to, may laman 1 bilyon. Itong card na to, sapat na siguro para bilhin lahat ng ito. Sa akin yan ibinigay? Siyempre. Grabe, sobra ka naman magmahal. Oh, nakita mo? 2 million lang yan. Para sa mga walang kwentang gamit. Gusto mo maging biktima? Ikaw na. Hindi. Yung item na yan, minimum yan, 30 million. Pwede pang ababot ng 100 million. Ano ka, naluloko? Ganyan lang yan. Mga ilang 100,000 lang yan. Gusto mong gawin 1 bilyon? Uhaw ka masyado sa pera. Kung sabi ko mahal yan, ayaw mo maniwala. Si Liz nagbid ng 2 million. May mas mataas pa ba? 2 million going once? Going twice? Going thrice? Sold! Yay! Hon, grabe napakalaki ng kinita natin. Kita daw. Feeling ko talo ka pa. Ayaw mo pa naniniwala, no? Sige, papatunayan ko sa'yo ngayon. Wang Wei Jing, tingnan natin. Ano pa bang pasabog nyo? Gusto mo na bang burahin ang lahat para mawala ng ebidensyong matira? Sinasayang mo lang ang pera ni Mr. Pay. Nakakahiya ka, girl. Pero ko yun. Kahit anong gusto yun ng misis ko, may karapatan siya. Bleh. Ano itong na-discover nila? Grabe. Sa ilalim ng painting, may isa pang painting na nakatago. Wow. Wow, grabe. Ang ganda ng strokes. At yung style. Parang obra maestra to, grabe. Hanap kayo ng expert. Yung sanay sa old painting. Sige po. Paano mo naman nalaman na may nakatago pa sa ilalim? Ang bagal mo naman. Obvious naman sa mga tao, yung mga gawa ni Huang Gongwang. Hindi ko ini-expect tong painting na to. Huang Gongwang. Sikat yan. Lahat ng paintings niya na lumalabas, documented yan. Maliban sa Dwelling in a Function Mountain, lahat ng nasa museo nakadisplay lahat. So sinasabi mo ngayon na itong hawak mo ay original Dwelling Function Mountain? Paano mo nalaman? Halatang invento? Wala man lang drop sa kwento mo. Yung painting ni Huang Gongwang, nawala raw noon ng Ming Dynasty. Ang meron lang ngayon, mga replica at copies. So ano punto to? Sinasabi mong original to? Obviously, kapag sinabi kong totoo, di totoo. Teka, simple lang yan. Tawagin natin ng expert para ma-check kung legit. Tama yan.
Kahit kami curious din. Totoo nga ba talaga yung painting mo? Ako na ang bahala. Hello sa inyo. Ako ang official appraiser ng auction na to. Ikaw pala yan. Sige, pakicheck mo nga agad. Sabihin mo sa kanila na ang painting na to ay original. Momo, paano mo naman nasabing totoo yan? Kasi, hindi nagkakamali ang energy reading ko. At saka, yung kalahati ng painting nasa kwarto ng master. Alam naman nating lahat na ang gawa ni Guanghong ay ink wash style talaga. Mostly soft at minimal lang ang kulay. At tong painting na to, swak na swak sa ganong style. Lahat tayo may alam na yung painting yung ito ni Guanghong ay ginawa sa loob ng 7 taon at sa mga taon na yon, marami siyang edits at revision na ginawa. Tingnan nyo ito. Dito. At dito rin. May mga subtle changes sa brushwork. Pero ang pinaka-importante ay itong painting na to na sunog daw noong unang panahon. Kaya hanati siya sa 2 scroll, upper at lower half. Tingnan ninyo, may konting kakulubot at pagkadilaw sa paligid. Tapos parang may amoy sunog pa. Ganito ang itsura ng sunog na scroll. Tama. Itong painting na ito ay tunay na gawa ni Huang Gongwang. Ito ang original dwelling in the Funshan Mountains. Paano nangyari yan? Sa shushu mo pa. Ang swerte naman niya. Bakit hindi? Buti nilang marunong yung appraiser. Parang pamilyar tong lalaking to ah. Kilala mo ako? Gets ko na. So magkakilala kayo? Sabi ko na nga ba yung babaeng to, ano bang karapatan niya? Para madiscover yung tunay na painting. Yun pala, may kakutsaba siya. Ano to? Nagka-team up pa kayo para lokohin ng mga mayayaman dito? Para bilhin yung peking painting? Sinasabi mong maloloko ko. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa. Kung makikihalubilo ko sa prom D, di galing ka rin sa probinsya, isang magsasaka. Nakakatawa ka talaga. Ikaw ang pinakauna na naglakas loob magsalita ng ganyan sa akin. May mali ba akong sinabi? Magsasaka? Prom D? Pare-pareho lang kayo. Tapos sinasabi mong expert ka? Ayaw mo nga magpakita ng maayos. Baka ikaw ang may tinatago. Sige lang, yung teacher ko, member ng Painting and Calligraphy Association. Tatawagan ko siya ngayon para ilabas ang totoo mong kulay. Sige na, tawagan mo na. Lakas ng loob mo. Sushi mo. Ikaw at yung matanda mo kasama ang kapal ng mukha. Ngayon din, ibubuko ko kayo. Sige, ikaw lang. Pero huwag kang iiyak pag napahiya ka. Sir Pe, nakontak na po namin yung association. May pinapadalang tao sila. Pero, naniniwala rin po ba kayo sa kanya? Kung sinabi niya, maniniwala ko. Patawag si Vice Chair Chen. Ayokong si Momo magsakripisyo. Sige. Ginong Chen, pasensya na, late na at napatawag pa kami. Pero mahalaga yung meeting na to. Kaya, napatawag kami ngayon. May mahalaga kaming anunsyo. Makinig kayo. May balita lang kami natanggap. Nasisiga, Doctor. Parating na raw dito sa Kyoto. Siga, Doctor? May tinatawag nilang national level na manggagamot? Parang immortal na sinasabi nila? Oo, siya nga. Sigurado namang alam nyo na. Nahabi niya ang Asian paintings at sa totoo lang. Honorary president natin siya dito. Kaya pagdating niya, dapat special ang welcome. Full respect, maximum effort. Galingan natin ang pagtanggap. Alam ko, Vice Chair Chen, magaling ka sa Asian art. Kaya saktong na lang na may nakuha akong misteryong painting. Sana matignan mo. Matutulungan mo ako ma-verify ito. O sige, maganda kayo. May kanya-kanya tayong asikasuhin. May gagawin lang ako. Labas muna ako. Sige po. Late na po Saan po kayo pupunta? May isa lang akong kaibigan na nagpapasama para i-check ang lumang painting. Sige po, sir. We'll be waiting for you. Nasa hotel na si sir. Konting oras na lang, may mabubuking na siguradong tao. Malalaman ng mga tao. Totoo. Sino raw sinungaling? Sa totoo lang, naiinggit ka lang talaga na ako nakakuha ng original fusion painting. Narinig ko raw dito na may nakakita raw ng Fusion Mountain painting. Sir, yung painting niya, obvious na kopya lang naman pero sila, pinipilit original daw. Patingin nga sir, may probinsyana yung dalawa. Walang alam, di pa nakakapunta ng syudad. May bit-bit sa drawing, akala mo totoo na.
Baka gusto nila kumita. Mga taga-bundok. Ha? Ito pa naman tong Promdi. Anong alam niya sa old painting? Nasa na? Patingin nga. Oh. Itong painting na to, wala akong nakitang kakaiba. Pero base sa sinabi ni Yanran, malabo na original to. So yun na nga. Ang painting na to, peke! Ano? Ano daw? Kalokohan, itong painting, kitang-kita naman ng signs na totoo siya. Anong magiging peke yan? Peke nga yan, sabi eh. Ang teacher ko, member ng Art Calligraphy sa Association, kapag siya nagsabi, mas reliable kesa sa taga-baryo. Hindi pwede. Ako mismo ang nakakita ng painting na yon. Totoo yan, hindi peke. Eh ano naman yan kung nakita mo, probinsyana ka lang. Anong alam mo sa sining? Akala mo ikaw lang may alam? Niloloko mo lang kami. Sushi mo. Feeling mo naman sobrang importante ka. Kung peke ang painting na yan, dapat lang nasirain yan. Para wala nang ibang gumamit yan para manloko. Sirain? Sandali lang. Sandali. Member ka ba ng Art Association? Oo naman. Vice President. Alam niya nandito ka. Anong baki mo? Huwag mong iilis ang usapan. Ang importante ngayon, sirain ang painting na yan. Hindi pwede. Ako ang bumili ng painting. Wala kayong karapatang sirain ng totoo yan, hindi yan peke. Yung teacher ko, kasama siya sa Art Association. Kaya pag sinabi niyang totoo, totoo yun. Eh ikaw, probinsyano lang. Sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung teacher ko? Oo nga naman oh. Muntik na tayong malin lang. Akala pa naman natin. Genuine yung Function Mountains. Peke pa rin, peke. Kung peke naman talaga, Art Association na may karapatang sirain ito. Eh paano kung mapunta sa babaeng ito, tapos gamitin niya para manloko? Hindi natin agad malalaman. Tama. Kalokohan, siya ang manloloko. Wala akong peke, totoo ang painting na to. Wala kang alam. Kontakin mo si Mr. Chen. Sabihin pumunta siya agad. Sige po. Sushi mo, kanina ka pa hadlang sa pagsira ng painting. Ano pakay mo? Bilang miyembro ng Art Association, kailangan sila ng fake painting na to. Hoy, teka, sino ka ba? Kung hindi lang bawal magpakilala sa harap ni Sinsyo, matagal ko na kayong pinatigil. Hindi ko hayaang mawala kayo dito. Sir, siya po yung kasama ng babaeng yun. Pareho silang manloloko. Ganun pala ha? Mas lalo akong hindi papayagan na mapunta ang fake na painting na to sa mga nanloko. Ikaw? Tigil! Yuyan, ginagamit mo pa rin ang pangalan ng Art Association para makapanloko. Yuyan, lakas ng loob mo ah. Bitbit mo pa rin ang pangalan ng association para makapanloko, Vice President. Bakit po kayo nandito? Kung hindi ako nandito, paano ko malalaman na ginagamit mo ang pangalan ng Art Association para makapagkunwari? Lahat kayo. Itong si Lee Yuan, 3 buwan na ang nakalipas natanggal sa Art Association dahil sa academic fraud at pagtulong sa mga iba na gumawa ng certificates. Wala nang sasayang sinasabi niya. Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Ay, itong dalawang taga-baryo paniniwalaan? Sino naman to? Ako po, ang official operation ng auction na to. At bago magsimula, na-certify kung tunay yung painting na yan. Pero sinabi ng babaeng to, nanloko kami. Kayo po ang eksperto dito. Pwede niyo po man tignan kung totoo ba o hindi. Manloloko ka. Wala kang ginawa kundi magsinungaling. Hindi ako naniniwala. Taga-bundok lang na makilala ang original na yan. Kung hindi ka naniniwala, edi magpustahan tayo. Kung totoo ang painting, babayaran mo ng buong halaga. Sige, pustahan. Deal, walang atrasan. Sa pagkakalam ko, ang Function Mountain Scroll na ginaya ni Shan Zuo ay na-auction na noon, worth 260 million. Kung itong scroll natin ay original ni Huang Gongwang, kahit kalahati lang yan, aabot pa rin ng 200 million. Grabe, 200 milyon daw yan. Sigurado ka ba talaga dyan? Si Sushi mo, taga-bundok lang yan. Kayo nang nagtapon sa kanya palayo simula pagkabata, hindi niyo pa ba siya kilala? Tapos ang probinsya pa siya lumaki. Ano bang art meron siya? Bakit tanong sa sarili mo kung hindi siya nagyayabang lang? Sige. Eh paano kung fake nga yung painting? Anong gagawin mo? Imposible hindi to peke. At lalong hindi ako matatalo. Wala ka namang kayamanan eh. Anong ipupusta mo? Ako? Ipupusta ako ang shares ng P Group.
Fei Xiao, wala yang alam sa ganyan. Maniniwala ka talaga sa kanya. Wala ka ng pakialam dyan. Hindi ka pa natatakot matalo. Kahit matalo pa ako. E di mag-i-effort pa ako ng ilang taon. Kaya yan. Okay lang. Isa pa. Sigurado akong hindi ka matatalo. Tama ba? Talaga. Fei Xiao, kung maniniwala ka sa kanya, pagsisisihan mo yan. Vice President Shen, pakicheck mo nga to. Totoo nga ang painting. Walang problema, Iya. Sandali lang. President Chen, sabi mo, inibita ka ni Fei Xiao. So paano kung biniyaran ka niya? Baka mamaya katulad ka rin nila, tumutulong kay sushi mo para manloko ng tao. Mister, anong ibig mo sabihin? Ako ay Vice President ng Painting Association. Yung sinabi mo, sobrang insulto sa integridad ko. Pati ang pagkatao ko. Oo nga, lahat naman alam natin na si Vice President Chen ay tapat at patas. Hindi siya gumagamit ng posisyon niya. Mag-sorry ka na. Mag-sorry ka. Oo nga, mag-sorry ka! I'm sorry. Ako, sobrang nag-aalala lang talaga ako. Laki ng power at yaman ng Pei family. Baka kasi si Fei Xiao. Kung ganun, Miso, kung ganyan talaga ang concern mo, siguro mas mabuting i-cancel na lang ang pustahan. Kung ganun na, may concern si Miso. I-cancel na lang ang pustahan. Hindi pwede. Napagkasunduan ng pustahan. Biglang umatras si Mr. Pei. Baka naman nalaman niyang niloko siya ni ate. At gusto niya pa rin siya ipagtanggol. 2 billion yun. Sayang kung pakakawalan lang. O baka hindi mo ako pinaniniwalaan. Miso, akala ko abusin mo yung posisyon ko. Pabiro lang ako. I swear on my name. Lahat ng appraisal ko, based sa mismong item. Hindi ako magpapadala sa pressure o impluensya. Kayong lahat dito, pwedeng maging saksi. At pagkatapos ito, bibigyan ko rin ng item na to ng Certificate of Authentication. Kapag may certificate na yan, parang si Chairman Cheng na rin ang nagsabi na totoo ang appraisal. Hindi naman siguro siya magsusugal ng reputasyon niya sa panaloko, tama ba? Oo nga. Chairman Chen, naniniwala kami sa iyo. Oo, full support kami sa inyo. Chairman Chen, of course I believe you. Pag lumabas ang resulta, may mga tao dyan na mapapahiya at uuwi. Tumigil ka nga. Maghanda ka nalang magbayad. Tay, puti tayo dyan. Chairman Cheng, bakit parang wala siyang reaction? Huwag mo sabihin, fake talaga tong painting. Ano ka ba? Si Chairman Chen yan. Hindi nagpapahalata. Pero fake nga ba o hindi ang painting na to? Nakakaba na. Obvious naman peke yan. Chairman Chen, bilisan niyo na po ang announcement. Sige, base sa pagsasuri ko, itong gawa ni Huang Gongwang, ang Dwelling in the Function Mountain. Ipinapahayag ko na ang Dwelling in the Function Mountains na ito ay original. Imposible yan. Paano naging totoo to? Hindi ko nitatago. Nakita ko na dati isang tunay na version ng Dwelling in the Function Mountains. Sa kulay, stroke, pati yung marks ng pagkakasulog. Tunay talaga siya. Walang duda, ito ang original. Sigurado ako. Congrats, Miss Ru. Hindi ako makapaniwala. President Chen, niloko mo pa kami? Miss Su, the second. Hinihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Yan ang resulta ng ginawa mo! Huwag mo kalimutan. Tingnan mo, ang laki ng kinita natin. Excuse me, sir. Kayo rin ba yung nag-authenticate ng painting natin noon? Sir, parang familiar kayo eh. Kayo po ba si Mr. He? Tito He? Ano? Kayo pala ang kilalang Mr. He ng Boguzay? Huh? So ikaw nga talaga? Tama. Yung request sa akin para hanapin ka ay siyang Master Pei. Siya mismo.
So ikaw pala yung nagpapaayos ng lahat. Pero teka, akala ko hinahanap mo. Yung apo ng Sea Healer, yun nga, si Mr. He. Alam ko naman siguro, kilala niyo na siya. May maluba akong sakit. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa kanya. Kung mapapagaling niya ako, magpapasalamat ako ng malaki. Aba, sakto pala. At ngayon mo lang sinabi, yung kay Lolo He, hinahanap mo lang pera. Mahanap si Yenshi. Sakto lang talaga. Kakarating lang ng balita. Darating daw din sa si Yenshi. Totoo ba yan? Hala, Ayos. Pag-asa na si Sir na gumaling. Salamat sa Diyos at may Hanshi. Lolo He, samahan mo ako pagdating niya. Ikaw ang apo niya, hindi ba? Tuwa siya pag makita ka. Apo sa turo ni Lolo He. Paki-explain nga ano nangyayari. Tito, dito ka, dali. Tungkol sa dangan ng master namin. Ano nangyari kay kuya? Well, ganito kasi yun. Alam mo naman si Master. Mahilig magsugal eh. Kaya itong si Yenshi, naging master ni kuya. Dahil natalo siya sa sugal? As in peke lang? Papel lang? Sabi ni Grandmaster, si Shorty inosente pa. Huwag niyo nang palang ang kahiyan natin. Kaya si Master na lang ang nagtiis. Yun lang, ayos na yun. Kasalagot pagdalaman ni Master. Sigurado, babaklasin niya ang bubong. Pero kung pabidang relasyon lang niya, okay pa siguro. Pero please lang, next time, huwag mo yung gamitin ha, apo sa turo. Lalo na sa labas. Naiintindihan mo ba ako? Oo na, hindi ko na ulitin. Pero kasi may kinalaman ito sa reputasyon ng Master natin. Nag-guess mo naman, di ba? Oo na, I'll try my best na lang na huwag na ilabas sa iba. Close kayo ni Mr. He? Close kayo ni Mr. He? Oo naman. Kami ni... Neso. Matagal na kaming magkakilala. Dati pa yun sa probinsya. Nangongolekta kami ng mga antiques. Tama. Sherpy, dahil kasama mo na si Su ngayon, hindi na ako magtatago. Hindi mo na kailangang hintayin pa. Yung si Dr. Hai, kaya na niyong gamutin yan. Anong ibig mo sabihin? Si Momo kaya niya akong gamatin? Well, hindi naman ako doktor. Pero sure ako, kahit si Dr. Hai pa dumating, baka hindi din siya mas effective. Mas magaling si Momo. Laging ang sinasabi ni Master, mas magaling pa sa kanya ngayon. Kung ganun sabi mo, edi sa kanya na ako aasa. Si Momo nang bahala sa akin. No problem. Ikaw pa. Ikaw ang lucky charm ko. Kaya naman, yung health mo, ako na bahala dyan. Su, mauna na ako. May pupuntahan kami ng asawa ko eh. O, tara na. Pupunta pa kami kay Lola. Bye, little master. Kang close si Momo kay Mr. He, no? Tara na. Bakit siya? Bakit siya ang binabantay ni Paige Hin ng sobra? Pati si Mr. He, President Chen, pinapaboran siya. Probinsyanong walang modo lang siya. Sosyo mo, tingnan natin hanggang saan ka. Uy, late na nagtatrabaho ka pa. Galing to sa kitchen, 10 herb tonic soup daw. Pinapadala ni Lala. Anong ibig mong sabihin dito? Guess mo, ba't kaya pinadala ni Lola yan? Ewan ko, di ko alam. Gusto raw niyang magkaapo. Joke lang. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan ko pang tapusin to. So, ganyan pala ang buhay ng mayayaman? Di sila hirap din kumita? Kasi naman ngayon, may bago na kaming gastadora. Kung hindi ako bang pupursige, paano ka siya susuportahan? Ganun. Sino kaya yun?
Ang lakas pala nito ha. Asya, tayo ka ni dyan. Try mo lumakad. Nakakalakad na ako. Subukan mo pa. Oo nga, nakakalakad na ako. Pero tandaan mo, di ka pa pwedeng tumayo na matagal. Kailangan pa ng acupuncture session. Tuluyang gumaling na yan. Ako naman gagawin kita ng gamot sa lason mo. Sige. Sige, lakad ka pa. Kailangan ko ng kontakin si Master. Kailangan ko ring ihanda ang pampalinis. Master? Alin na, Master? Di ba bumaba ka ng bundok? Punta ka sa Kyoto? Sige, pagdating mo dun kita tayo. Momo, dumating na master mo? By the way, Peijinheng, pwede ba siya tumuli sa inyo? Yung master ko. Oo naman, walang problema. Master mo, master ko rin. Tsaka, simula nung kinasal tayo, di ko pa siya na-meet. Yung matanda, kahit di pa siya pumunta dito, ako pa magdadala sa kanya. Ano naman sa kanya? Wala namang kwenta yun. Pero kasi yung gamot na kailangan. Pagtanggal ng lason mo, nasa kanya. Pagdating niya, pwede na natin simulan ng gamutan mo. Ay, ang galing naman nun. Sir, ma'am. May pinadalang tao ang Su family. May emergency raw. Pabuhin na si ma'am. Kung emergency talaga yan, bakit hindi na lang direktang tawagan? Ni-block ko na silang lahat eh. Okay lang, tinawag nila ako, uuwi ako. Hindi rin naman nila ako gagalawin. Gusto mo bang samahan kita? No need. Di ba may trabaho ka pa? Hindi mo pa tapos? Sige, tuloy mo yan. Aalis na ako. So kaya pala nagmamadali kayo? Pinabalik niyo ako dahil lang dito? Ginawa lang naman namin to para may dignidad ka pa. Bilisan mo na. Pirmahan mo na yung annulment papers tapos ikaw na mismo ang makipaghiwalay kay Pei Xiao. Ba't ko siya dapat hiwalayan? Ba't ko siya dapat hiwalayan? Ang pamilya nila, Pe. Hindi yan level na kagaya mo. Ngayon na magaling na si Jinheng. Magkapaghiwalay ka na ng maayos. Para hindi ka na iiwanan later on. Nakakaya pa pag ikaw ang iniwanan. Makikipaghiwalay ng maayos? Kapal na mukha mo sabihin yan. Dati akala niyo may sakit si Jinheng. Kaya binato niyo siya sa akin. Ngayon okay na siya. Bigla niyong babawiin? Walang hiya ka. Isang hamak na probinsyana lang naman yan. Pero naging Mrs. Pei siya. Ang swerte mo na rin, girl. Ano ba? Balak mo agawin siya habang buhay? Tignan mo ang sarili mo. Bagay ba talaga kayo? At least ako kayang ibigay kay Jinheng. Ang gusto talaga niya. Ikaw, ano ba kayo ibigay? Isang asawa na nakakahiyang dalhin sa publiko. Nakakababa ng dignidad. Ganun ba? Hindi ko gets kung saan galing ang confidence mo, Miss Su. Bakit ka nandito? Tapos na ako sa trabaho. Sinundo kita. So magaling ka na talaga, Jinheng. Bibigyan kita ng offer na di mo matatanggihan. Makipaghiwalay ka na sa kanya, Mr. Pei naman. Kung alam lang namin nagagaling ka, ba't di mo na sinabi dati pa? Kung maaga namin nalaman, hindi ka namin ipapakasal kay Shimo na isang habak na taga-baryo. Galing lang siya sa probinsya, walang breeding, walang finesse, hindi tulad ni Yanran. E di binabawi na yung kasunduan. Ay, hindi naman. Ginawa lang namin ang tama. Inayos lang ang gulo. Wow, pag-ayos ang gulo daw. So ganun lang yun. Kung kailan nyo gusto ipakasal ang anak nyo kay Sir Pei, go lang. Gusto nyo palit-palit lang? Ano tingin nyo kay Sir Pei? Laruan? Alam ko naman, mahirap tanggapin to, mabigat talaga. Pero,
Kung ikukumpara sa buhay ni Jenheng, mas importante yun, di ba? Anong ibig mong sabihin? Alam ko kasi, for the past years, ang Pei family naghahanap ng miracle doctor. Hinahanap niyo siya para mapagamot ka, di ba? Paano kung sabihin kong nahanap ko na siya? Nahanap mo na siya? Oo naman. Alam ko lang matagal mo na siyang alam. Pero tingin ko, hindi sapat yan para maging barahan mo. Paano kung sabihin kong nasa bahay ko na siya ngayon? Doc, pasok po kayo. Kayo po bang si Doctor? Kung ang tinutukoy mo ang head ng National Doctors Association at ang taong nasa solo sa paglutas ng South Jungle Epidemic 10 taon na nakaraan, ako nga yun. Yung South Jungle Epidemic? Ba't di ko yung nakita noon? Ilang taon ka pa lang doon. At hindi lang naman ako ang doktor na nandoon. Ang daming tumulong. Kilala mo ba lahat ng doktor na nandoon? Tama rin naman. Bata pa kasi talaga ako noon eh. Grabe yung outbreak dati. Nung time na yun, sumusunod lang talaga ako kay master ko. Medyo malabo memories ko. May mga tao talagang mababang tingin sa sarili. Hindi nga nila alam ang si doctor. Pero sila pa ang una nagdududa ng identity niya. Tanong lang naman yun. Sa loob ng maraming taon, walang balita ang Phi family tungkol sa Miracle Doctor. Kahit konting lead, wala talaga. Nalaman lang namin na darating pala siya sa Kyoto. Kaya nagtataka ako, paano mo siya naimbigyan sa bahay? Ano? Alam niyo yung darating siya? May info kayo tungkol sa kanya? Ano? May balita kayo? Napupunta siya sa Kyoto? Ganito kasi. Marami talaga nagpapacheck. Kaya ayokong lahat sila malaman kung nasaan ako. Nagkataon lang talaga. Nalaman ko to, tsamba lang talaga. Konti lang sigurong may alam. So hindi ako mababahala. Ayos, buti na lang. Oo nga. Siguro swerte ko lang talaga. Nagbigay lang ako ng konting tulong sa isang tindero sa kalsada. Tapos hindi ko alam, siya pala ang miracle doctor. Talagang may connection yata kami ni Miss Sue. Si miracle doctor. Ito nga pala yung nabanggit ko sa'yo, si Pei Xiao. Tama nga, hindi aabot ng kalahating taon na buhay niya. Dok! Pero, kaya ko siyang gamutin. Ngayon din. Kung ganun, Dok, anong kailangan ko para magpagamot? Gusto mong gamatin ka ni Dr. Hai? Hindi mo pa ako pinaniniwalaan. Di naman ganun. Sinabi ko na sa'yo ang kondisyon ko. Kailangan mo lang makipaghiwalay kay sushi mo. Tapos pakasalan ako. Tsaka ka lang gagamutin ni Dr. Hai. Pero si Sushi mo, anak siya ng Su family. Kapag naghiwalay kami, ano mangyayari sa kanya? Simple lang. Si sushi mo, galing lang yan sa probinsya. Hindi sanay sa city life. Bigyan mo lang siya ng pera. Tapos pauwiin mo na lang siya sa probinsya. Ganun ba? Ito rin ba ang gusto ni Dr. Hai? Akala ko si Dr. Hai, tahimik lang at banal. Hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, nakikialam sa kasal ng iba? Bakit siya ngayon? Nakikisawso sa buhay ng iba? Jinghang, ako ang nag-invite kay Dr. Hai. Tinutulungan lang niya ako. Tama. Si Miss Sue, mahal na mahal ka talaga. Ayoko rin siyang saktan. Ayokong baliwalahin ang feelings niya. Sabi nga ni Mr. Hinon, si Momo raw makakagamot sa akin. Apo siya ni Dr. Hai, di ba? Kaya niniwala ako sa kanya. Kung sabi niyang kaya niya, ibig sabihin kaya niya. Pero tandaan mo, apo lang siya ni Dr. Hai. Ngayon si Dr. Hai mismo ang nasa harapan mo na. Pero hindi mo siya pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan mo pa yung probinsyana. Master, alam ko naman, hindi mo rin gusto si Miss Sue. Pero tama naman siya. Importante ang buhay mo, di ba? Ganito na lang, pumayag muna tayo. Tungkol kay Miss. Akong bahala dyan. Pasasahin ko na lang siya after. Ikaw! Miss, ito ang annulment papers. Pirmahan mo na lang. May chance lang gumaling si Mr. Pei. Hawak na natin. Kahit ayaw pa niya. Hindi ko kayang masayang to. Dahil lang sa'yo. Hindi kayo naniniwala kaya ko siya pagalingin? Ni ako hindi mo pinaniniwalaan. Akala mo wala akong alam. Sushi mo. Hindi naman tanga si Jinheng. Alam niya kung sino dapat paniwalaan. Ako ba o ikaw? Obvious na sagot dyan. Kung matalino ka, pirmahan mo na ang annulment papers. Tapos bumalik ka na lang sa probinsya.
Kung hindi ka rin naniniwala sa akin, hindi na rin kita gagamutin. Heto na! Momo! Christopher, isipin mo si Madam. Isipin mo buong pamilya. Ito si Dr. Hai, oh. Jingheng, hindi ko alam kung anong ginawa ni Sushi mo sa'yo para mahulog ka ng ganyan. Pero tandaan mo, CEO ka ng pay group. Hindi lang basta buhay mo yan. Dapat mong isaalang-alang lahat, gets? Hindi lang sarili mo ang dala mo. Isipin mo ang buong kumpanya. Gets mo? Alam mo ba, maliban sa akin, wala nang ibang kayang gamutin ang kondisyon mong congenital. Wala nang makakagamot niyan. Walang yung babaeng yon. Tinapatag pa talaga ako. Sinabi mong may depekto ako mula pagkabata. Buong syudad alam niyan. Ikaw ang may problema simula ng pagkabata, iniluwal ka na may depekto. Ikaw, Kung ganun, ayusin mo na lahat tapos mabalik ka. nagbago na isip mo? Oo naman. Pinagpaguran mo to. Pinaharap mo pa sa akin si Dr. Hai. Yung effort mo, hindi ko yun kakalimutan. Ayos, continue lang magiging asawa ko na si Pei. Ako na ang bagong Miss Pei. Mister, yung bayad na usapan natin. Huwag mong kakalimutan. Oo, magaling ako manggagamot. Pero hindi ako libre. May bayad ang serbisyo ko. Natural lang naman. Nandito ang card, 5 million. Pakitanggap mo na. Pag gumaling na si Pei Jinheng, pagkatapos nun, mas malaking reward pang ibibigay ko. Ha, ayos, mabuti. Alis na muna ako at magpapahiga. Sige po, Doc. Ingat po kayo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Grabe talaga. Ang dali ng pera sa mayayaman. Napakadaling pagkakitaan. Mga tanga silang lahat. Pero, kailangan kong kumita ng marami habang may time pa. Tapos maglalaho na ako.